Alright mga kapatid, nako, magre-reaction video na naman po tayo. May panonoorin na naman tayo. Ito'y galing sa ating Balitang Pinoy TV. Palakpakan muna mga kapatid. Finish na, shocking ito. Just now, syempre, breaking news. BP Sara kumanta na. Tamba, delikado na. Hindi kaya pwede bang isama si Tamba and the other company and his company. No, isama dapat para malinawan po yung taong bayan. Hindi lang naman kasi contractor ba yung contractual? Ewan ko. Yung mga company na doon sa flood control, hindi lang naman yun. Sa tingin ko, merong mga ulo dyan. Kaya dapat nating malaman kung sino-sino yung mga yan. Mga kapatid, galing ito sa ating Balitang Pinoy TV. Nasa description yan. Simulan na po natin. Ay, wala pa pala yung intro natin mga kapatid. Oh my God, we'll be back again. Come on, now let's get down to business. Yari sila dito kasi si Marcoleta gumagalaw na talaga. No? Durog sila doon. Okay, so habang nagsisimula ang ating video, makikiusap lang po ako sa inyo kasi medyo ginagamot ko pa yung aking YouTube. Isang pindot lang po ng like habang nanonood kayo. Konting ganun lang po ng inyong kamay. Pak! Yan, masaya na po ako doon. Like, then pag medyo nang gagalaitin na kayo sa mga buaya, pwede na po kayong mag-comment. Pupusuan ko pero one day. Mga ganun daw dapat sabi ni YouTube. Okay, sige. Play na ho natin. Itong mga congressman. Ito yung sagot. Well, lahat sila dapat. No, hindi lang yung mga contractor. Lahat sila dapat. Ma-contractor man o ma-congressman man, nasa kanilang dalawa. Pero para sa akin, itong congressman, sila yung malaking kickback dyan Dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung OMG, galing na kay BP Sara. Mga tauhan din yan ng doon sa representative. OMG, paalala muna tayo ha. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, salamat. Baka wala pa kayo niyan, no? Mas mura yan, mas mabilis. Okay, tuloy. alala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na 2 tao lang ang Humahawak ng budget. magde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Mark. Sabi niya, Martin ba? Martin? 2 tao lang ang nagde-decide. May hawak ng budget ng Pilipinas. Ano yung kanila na yon? Kaya pala ganun-ganun na lang sila. Ganun-ganun na lang yung iba. Nasipsipin yung mga daliri ni Martin Romualdez. Diba? Hindi literal na sipsip ganun pero parang ganun na rin Ganun-ganun na rin nila himurin yung, diba? Kasi nga may hawak ng budget. Tsaka narinig naman natin yung pumalit kay BP Sara nung nagsalita, diba? Para siyang nagre-request kay diba? Kay Tamba. Ay my God. So parang yun yung presidente. Kasi siya may hawak ng budget daw, sabi ni BP Sara, no? Tuloy tayo. Narito ang Balitang Yes. Pinoy TV. Laking tulong ng mga ganito, no? Nalalaman natin yung mga katarantaduhan lalo nila. Ayan na. Okay, ayan na nga, no? Shoutout, Kuya. Nagsalita na itong si Vice President Nagsasalita. Inday Sara Duterte patungkol po dito sa investigasyon ng mga contractors Ayun. na merong mga anomalya po dito sa flood control projects. And Ooh. sabi ni VP Sara, ay hindi lang contractors ang dapat imbestigahan. Ayun. Ang pulot dulo dito, kabalastugan ito ng mga kongresista. Yun Ayun. dapat ang i-investigate. Sila sana yung inimbitahan dyan sa Senado. Okay, mamaya pakinggan natin ang buong Dapat. interview ni Vice President Inday Sara Duterte. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito. Yes. Para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1 2 3 Picture go. lang, no? Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated Yes. sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Salamat, so, salamat. kagaya nito, breaking news ito. So sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1 2 3 go. Ayan, thank you very much. Galing no? Panoorin rin natin itong reaksyon Shoutout ni VP Sara, no? Patungkol po dito sa
investigation ng Senado sa mga contractors. Okay, Ayun, ito. maganda. VP Sara, ayan, pasok. Ang Banateros po sa SMNI, ma'am, may we have your reaction po doon sa naging hakbang ni Marcos Jr. to investigate contractors on the flood control project. Sa tingin niyo, ma'am, mas dapat imbestigahan at panagutin ang mga kongresista na involved sa anomalous project kaysa sa mga contractors. Linawin ko ha, ang tanong dito Galing. ni Galing Banatbay ay sino ba ang dapat nating imbestigahan o isisisi natin sa mga korupsyon at kabalastugan nito? Contractors ba or itong mga congressman? Ito yung sagot. Well, lahat sila dapat. No, hindi lang yung mga contractors. Lahat sila dapat. Ma-contractor man o ma-congressman man, nasa kanilang dalawa. Pero para sa akin, itong congressman, sila yung malaking kickback dyan eh. Dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Sa budget, Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget Grabe, ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa. Pero noon ay wala siyang reaction. Tapos biglang ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Oo nga, no? Noon, hindi pinansin ni PBBM. Weak talaga, di ba? No? Weak. Hindi niya kaya yung mga humahawak ng budget na sinasabi ni BP Sara. Tapos ngayon, kunwari, may ginagawa sila, may gagawin sila, ganito, para pag dumating ulit yung baha, sasabihin na nila, may ginagawa naman kami pero baha pa rin. Alam nyo, kahit may ginagawa sila, kung hindi naman tama yung ginagawa nila, magbabaha pa rin. Hindi talaga mawawala ang baha. Nandyan na yan mula noon pa nung bata pa ako eh. Ang sa atin lang naman po, lumalala kasi. Lalong lumalala. Dapat po, hanggat maaari, magbabaha man, lilipas din agad-agad. Yun na lang ang gusto ng ating mga kapwa Pilipino. Kung kaya pang gawan ng paraan sana, mas mabubuti, matatalinong tao ang hahawak ng budget at nung mga construction, etc. at i-monitor sila kung talagang yung ginagawa nila matibay. Meron kasi akong mga nakita noon, lugar dati, rough road, tapos biglang sementohan. Tapos yung semento, magugulat ka na lang, wala pang 2 linggo, di ba tuyo na, halimbawa tuyo na, 2 linggo, 3 hanggang 1 buwan, nakita mo nagkakabitak-bitak, tas aayusin nila ulit. Kasi nga, hindi matibay. No? Kasi nung nakita ko yon, mga bandang unahan nung ginagawa, may mga bakal. Tapos nung mga bandang malayo-layo na yung ginagawa, wala nang mga bakal, no? So kinumpara ko yung walang mga bakal sa may mga bakal, talagang mas solid pag may bakal na makakapal. Nakita naman natin doon sa flood control, parang alam mo yung sa ice cream pag kinain mo, yung may chocolate sa mga gilid-gilid, pagka ginanon ng bibig mo malutong crunchy. Parang ganun lang, no? Nakakahiya po itong Pilipinas. Sayang kung ganito lang ang mga namumuno, alam nyo, hindi naman talaga sila bobo. Nakikita ko kasi malaking pera yung involved. Kaya kapag halimbawa ang budget dito 2 billion, kaya ba natin paliitin yan? Yung 2 billion na budget dyan, kaya ba natin gawing 900 million para lang maayos lahat yan? Kaya bang tipirin? Boss, kaya po, gaya po. Sige. Ngayon yung matitirang pera, pag-hati-hatian na lang natin, pero dapat mas malaki sa akin. Ito'y sample lang, di ba? Kaya po yan. Pero, yung project na yun, hindi matibay. Iniisip nila, yung kanilang kokote na matatalino, hindi naman nila mahalata Pero, sinisingil sila ngayon ng kalikasan. Di ba? Tignan nyo kung paano gumante yung kalikasan. Pinapakita na wala talagang flood control, kung meron man, patsi-patsi.
Yan. Tuloy tayo mga kapatid. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Ma'am, in the recent Ay. survey of Talino talaga ng ating VP Sara, no? Pinaghahandaan niya lang yung susunod na baha. Para sa susunod na, may ginagawa kami, pero wala talaga. Taragis talaga tong mga kurakot na to, no? our Numero research, you appeared as the early frontrunners for the 2028 national election. Despite of the issues, ma'am, you are taking the lead nationwide with 31.4%. Sapat na ba itong numbers, ma'am, to convince you to run as president? Ang problema ko kasi sa mga surveys ba, kasi hindi ko alam kung reliable sila or hindi, kung anong survey man yon, no? Pero assume na lang natin na very reliable yung survey na yan. Una, yung pagpapasalamat ko sa ating mga kababayan sa patuloy nila na pagtitiwala kahit na tuloy-tuloy yung atake at paninira sa akin at sa aming opisina sa Office of the Vice President. Ang ganda talaga ni VP Sara, no? Eh, yung nilalait-lait nila, no? Kung sino pa yung mga pangit, yun pa yung malalakas manglait. No? Tingnan nyo, Shrek ba itsura niyan? Palike nga mga kapatid kung maganda po ang ating VP Sara. Yan na lang, no? Palike po. Pindutin mo ng like yan habang nanonood ka. Pangit ba? May pangit bang ganyan kaganda? Yan din yung dahilan kung bakit ako inaatake. Kasi lahat ng gustong tumakbong Pangulo, syempre ang uunahin nila talaga Yung na malakas. hilain pababa ay yung nangunguna. Kaya parang in a way, blessing siya dahil nandyan yung tiwala ng mga tao at malaki yung pasasalamat ko dahil naniniwala sila sa kakayahan ko magtrabaho Oo para naman sa po. ating bansa. Pero hindi din siya maganda or mabuti para sa akin dahil ako din yung hinahabol ng mga nangangarap na maging Pangulo ng Pilipinas. Wala nang iba, si Tambaluslos dyan. Okay. Vice, meron akong mabilis. Yung first question ko, kumusta po yung executive check-up ng ating Pangulo, dating Pangulo? Yung medical check-up? Hindi ko po, wala po akong update, wala po akong balita na meron siyang executive check-up na ginawa. Pero yung sa ano po ninyo, na-meet nyo siya, no? Yung aura nung health niya. Ayan. Para sa akin mas okay siya ngayon kaysa sa salamat noon. naman. Noong nakakasama ko siya noong buong taon ng 2024 kung saan buwan-buwan namin Ay, pinaplano salamat naman. yung elections sa Davao City, yung nakaraang elections, kung paano gawin yung kampanya, yung election, lahat yon. Buwan-buwan namin yun pinagmimitingan nung 2024. Sa tingin ko, Salamat naman. maganda yung, in a way, blessing yung nangyari na nagkaroon ng ibang perspective o parang second opinion sa mga doktor. Nagkaroon ng Ayun. doktor dito sa Netherlands dahil baka siguro na-review yung mga gamot na ibinibigay sa kanya. Kasi napansin ko, That's a good news. although pumayat siya syempre dahil yun sa pagkain, Diet siguro. pero yung kanyang Health. yung kanyang mood at yung kanyang disposition ay mas better Ayun. compared That's a good news. noon. In fact, noon si PRD is very aggressive and madaling mag-init ang ulo. But ngayon, kalmado siya. And tinatanong ko sa kanya, yung mga sakit ng ulo mo ba dati or sakit ng likod mo, yung cramping mo, nagka-cramps yan siya. Sabi niya, nagtataka din siya kasi nawala. So feeling ko dahil yon sa Gamot. treatment plan Correct. ng doktor niya ngayon, ng medical officer ng detention unit. So on that note, truly nagpapasalamat kami sa detention unit dahil nakikita ko naman na inaalagaan nila si Pangulong Duterte. Nice one. Correct. Ito po, That's good, a good news. Ano po yung komento ninyo sa sa mga congressman, mga senador na gustong ituloy ang impeachment sa kabila ng pagbasura ng Korte Suprema na unconstitutional yung article of impeachment? Kahit ako man, gusto ko ituloy yung trial. Kasi sabi ko nga, dyan lang ako makakapanigurado ba na masasagot ko yung Oo. mga katanungan nila at yung mga atake nila dyan na forum na yan sa trial. Pero So, ibig sabihin, gusto pala ni VP Sara din. Ang problema, hindi sila umabot dun. Kasi nga, bara-bara yung ginagawa nila. Ito yung matatawag nating kung ano-ano na lang ang pwede nating ihain na lumalabag naman pala sa konstitusyon. No? So, kailangan natin respetuhin yung mandato ng Supreme Court Yun. at Siya yung mismo, mandato ng Senate of the Gusto niyang Philippines matuloy yung pagdating sa impeachment. mandato ng Supreme Court pagdating sa desisyon sa constitutional questions at mandato ng Senate of the Philippines pagdating sa kung gagawin o hindi yung trial, yung impeachment trial.
Ito po, may question Ayun. ako. Nasa inyo ko kung sagutin nyo, hindi ano. Reaction po ninyo doon sa pagmamak ni Vice Ganda kay dating Pangulong Duterte. Ayan, yan. Oh, hindi ko. Comment siya ni Vice Ganda ha, si VP Sara. Oo. Sigurado ako kung si Pangulong Duterte yon, wala lang yan sa kanya. Kasi sanay siya dyan eh, politiko siya eh. Kahit man ako, Okay. merong nagganyan sa akin, wala lang yan sa akin eh. Hindi ko pinapansin yan. Kung tama ba o mali, sa kanyang ano na lang siguro yun, personal na desisyon yon. So, kung ginawa niya, so sa paningin niya, tama yon. Nagmungkahi Bahala si siya, Senator Miguel Grabe, Sumino. no? Ang galing ni VP Sara. Napaka-professional sumagot. Totoo ngang sanay na sila sa mga ganito. Dahil yung impeachment nga, di ba? Kung tutuusin, malaking stress to. Pero hindi ganun ang nangyayari. No? Ginagampanan pa rin nila yung trabaho nila bilang Vice President. Kahit sinasabi ni Manang Claire, yung taga-kabila na matalino, sa sobrang talino, talagang kapit na kapit. Pilit nilang sinisiraan si VP Sara, pero ang nangyayari, sa kanila lumalabas yung kasiraan. Nagre-reflect sa kanila. Sinisiraan nila si VP Sara, pero sila ang nasisira. Si VP Sara, the more na inaatake po nila, lalong minamahal ng taong bayan. May pa-survey-survey pa sila. No? Peke naman yun eh. Para sa akin lang, peke yun. Instead na magalit siya kay Vice Ganda, inunawa niya si Vice Ganda ha. Bibili ako hanga ko kay ano. Kasi sanay na ang mga Duterte, si VP Sara, si Tatay Digong, Oo. sanay na sila na minamak sila ng mga haters nila. Hindi na bago. wala pong pinagkaiba si Vice Ganda sa mga bashers rin ng mga DDS. Oo, Okay? sa So sabi bagay. niya, kung sa tingin ni Vice Ganda ay tama yun para sa kanya, edi tama yun para sa kanya. Pero wala akong rason para magalit sa kanya. Sa mandatory Ayun. drug test ng kanyang staffs, ano? At hiniling niya sa lahat ng staff ng Congress at Senate. Ang sa atin lang, yung mga tao lang, yung mga DDS ang nagalit. Kasi syempre, mahal na mahal Oo, nila si mahal Tatay din. Digong. Na gawin din ito. Nakahanda din po ba kayo na magpa-drug test sa maging ang mga staff ninyo? Hihilingin din po ba ninyo sa first family na sila rin ay magpa-drug test? Matagal na ako nagsasabi, sir. Matagal na ako nagsasabi na magpa-drug test na kami lahat. Inaantay ko lang talaga si Oo. BBM at yung Office of the President na magsabi. Ba't ba takot na takot sila sa drug test? Iti-test lang naman. Di kung wala kang kasalanan, wala kang tinatago, di ka sumisingot, ba't ka magagalit? Ngayon, halimbawa, sabihan ko sa'yo, tara, pa-drug test tayo. Bakit piniginulaan mo ba ako? No. Drug test lang kung wala naman talaga, bakit hindi? Ang dami nyo pang dahilan. Random lang kailangan. Taga to siya, anti-clear, no? Ewan ko dito. Wala. Halatang pinagtatakpan nyo. 2025 na. Magto-2026 na. Mulat na ang mga kabataan, mulat na rin ang taong bayan. Hindi na katulad nung dati na pag bias media ang magsasalita, malalason na yung sambayan ng Pilipino. Hindi na po ganon sa panahon ngayon. Kapag ka sinabing magpa-drug test tapos ayaw ninyo, mangangamoy yun. Parang may naamoy kaming hindi maganda. Ganon ang magiging isip ng mga kababayan natin. Kaya nga nagtataka ako sa mga taga-kabila, paano nila na... Ang galing nilang depensahan ng Pangulo nila. Na babalit na, ba't kailangan magpa-drug test? Kung talaga may ebidensya kayo, di labas nyo na. Pero, ang totoo, wala namang masama kung magpapatest ka. Naglilingkod ka sa taong bayan para alam namin na talagang matino ang mga desisyon mo, magpatest ka. Kasi naguguluhan na kami yung katatanim lang tapos sa anihin, mag-iipon ng tubig. Yung ulan, tubig ulan, yung iipunin para magamit sa tag-init. Tama ba yun? Ano ba yung ano na yun? Sinabi niya po ba talaga yun? Pa-comment din po ako dyan. O baka ano lang yun? Baka AI lang. Marami pa siyang mga pinagsasabi na kung ano-ano. Gaya na lamang, ito ulitin natin pag nakatapos daw ang isang bata ng vocational o kaya college, malaking ano na daw yun, ano ba yun? Tagumpay na daw o achievement na yun ng gobyerno. Sabi niya
Di ba? Ewan ko kung Philstar naglabas no. Kumbaga para sa kanila tagumpay na raw ng ano yon ng administrasyon niya. May makapagtapos daw po ng kolehiyo at vocational. Wow! Siya ang nagpaaral. Normal naman na yun di ba? Yun nga yun, naguguluhan ako sa mga ganong sistema ng Pangulo at iba pa, marami pa. Bakit ayaw mong magpates? Wala namang masama, hindi ka naman inaano. Magpates ka, hinihinalaan ka na eh. Ako pag pinaghihinalaan ako, magpapates ako para malinaw sa mga kababayan natin na hindi talaga ako gumagamit. Diba? Ano naman ngayon, ba't magagalit ka? Ma-open ka? Huwag ganon. Na magpa-drug test na. Kahit ngayon pa, magsabi sila na magpa-drug test tayo. Kita. Magpa-drug test, walang problema sa akin yun. In fact, kami din sa Office of the Vice President, handa kami na magpa-drug test lahat. Okay. Ito pang huling-huli sa susunod na buwan po yung yung first hearing ni dating Pangulo Kumusta naman po yung paghahanda ng grupo ni Attorney Nicolas Pocman? Yes, meron kaming meeting, 2 meeting kami dito sa The Hague. Pag-uusapan namin yung mga preparations nila. Wow. Previously, ang ginagawa namin is exchange of messages lang, no, kung ano yung mga paghahanda nila sa confirmation of charges at sa mga iba pa nilang mga filings. Pero by next week, meron po akong mas comprehensive na update kapag natapos po yung meeting namin. Okay. Thank you. Last na po, mensahe po ninyo sa mga kababayan natin dito sa France na sumusuporta sa inyo at sa inyo pong ama. Oh yeah. Yung mga kababayan natin na ngayong araw na ito nandito sa Paris, nagpapasalamat ako dahil sobrang short notice yung ating invitation sa kanila na gumawa tayo ng mabilisang pasasalamat sa kanila. Yung ating mga kababayan sa France at sa buong mundo, syempre paulit-ulit, wala kaming ibang mensahe kundi pagpapasalamat dahil sa pagpapakita nila ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapakita nila ng pagmamahal at pagdadasal nila. Kasi malaking tulong talaga yon. Naniniwala talaga ako na, tulad ng impeachment ko, sir, wala kaming ginawa nun wala kaming ginawa sa Supreme Court, wala kaming ginawa sa Senate dahil sinabi ko sa mga kasamahan ko, hindi natin kayang labanan yan kasi nakaupong presidente yung kalaban natin. So wag na tayo gumalaw, pabayaan na lang natin. Tapos biglang nagkaroon kami ng good news, then nagkaroon naman kami ng isa pang good news. Wala na ko ibang explanation kundi yung pagdarasal ng siguro milyon-milyon na mga Pilipino. Yes, Yun yung yes. rason kung bakit may ganun. Ayaw ho namin kasi mapahamak itong Pilipinas. Kaya Duterte pa rin po ang gusto naming maupo. Para sa inyong mga kaalaman, siguro nga may mga ilan pa ring mga kababayan natin na nunood sa mga bias media at nalalason pa rin ang kanilang kaisipan patungkol po sa BP Sara. Sinasabi nila walang nagawa si BP Sara kasi ayaw nilang tignan yung mga nagawa. At may hate po sila sa puso nila. Sino yung talo? Di sila. Bukod sa tanga-tanga ka na, hindi mo na alam na yung pinagkakatiwalaan mong taga-kabila, yun pala yung kontrabida. Nasisira din yung mga magiging anak mo, yung mga susunod na magiging basta mag-anak mo. Kapag nagtagumpay ang kasamaan, magsisisi din yung mga lahi mo. Kasi nga, pag itong nasa picture na to, yung lalaki na yan, yung naka-side view na yan, hindi yung nakatalikod, ha? Pag yan ang naging prime minister natin, tapos na ang laban ng Pilipinas. Wala na. Kaya hanggat maaari, naniniwala po tayong meron pang hustisya, meron pang pag-asa sa pamamagitan po ng dasal. Natutupad po. Hindi nga nila ma-impeach si BP Sara Gustuhin man ni BP Sara, sige dito tayo. Dito na tayo. Pero kailangan abutin nyo muna yung mga konstitusyon na hindi lalabag, no? Mga ganon. Pag naggampanan nyo na yan, sige, dito tayo. Gusto ko rin kasi magpaliwanag para matapos na ito. Pero anyari, hindi sila nakaapot doon. Ibig sabihin, doon pa lang laglag na yung impeachment nila. Paano pa yung hinain nila? Ano lang naman yung laman ng hinain nila? Mabababaw. Hindi kasi nila napag-aralan at ilang beses na nating sinabi yan sa vlog na to. Maraming beses na po nating ipinaliwanag. Pero, halimbawa, sa mga 400, 300 na nagko-comment, 200, minsan may iisa na sinasabi, dapat may impeach si BP Sara kasi magnanakaw. Ha?
meron pa rin talagang mga hindi nakakaintindi, pero majority po ng ating subscriber nakakaunawa. Kaya maraming salamat sa mga nanonood. Salamat. Thank Follow-up you. question lang po Yes. tungkol sa drugs. Oo. Recently sinabi ni Tore na pag addict Nakbay. daw pangit. Naniniwala po ako dito kasi kayo po ang ganda nyo po. So ibig sabihin, hindi kayo pangit. Hindi po kayo addict. Okay. Pero sa Malacanang, maraming pangit. Naniniwala po ba kayo na pag addict ay pumapangit talaga? Adoy! Maraming pangit doon. Pumapangit. Dati may itsura yung isa doon pero pumangit talaga eh. Nakita ko rin. Naniniwala ako. Ako naniniwala din ako pumapangit talaga. Okay lang, ma'am. Sandali lang. Ang galing ng tanong ni Unang-una, Banatbay. bago yung kakatawanan ha. Unang-una, napakahalaga kasi ng drug test. Kasi Yes. tinatanong natin yung kapasidad ng ating mga leaders na mag-isip at magdesisyon. Kapag nagdodroga ka, altered yung state of mind mo eh. So paano natin napapanigurado na sakto yung mga desisyon or ikaw pa ba Oo. yung gumagawa ng mga desisyon? Correct. So napakahalaga talaga ng drug test. Kasi it goes into the competency of the person in office. Kung pangit, malamang pangit talaga yung mga drug addict, no? Kasi ano eh, buti lang, walang pangit dito ngayon. Wow. Diba, no? Wala. Kaya nga po ang pupogi ng mga pulis dito eh. Pero yung sa atin, no comment po. Kasi saan na ba ako? Malamang papangit ka talaga pag addict ka kasi, 'di ba ano 'yon, hindi ka kumakain ng maayos, hindi ka natutulog ng maayos. At wala nang laman yung utak at tiyan mo niyan eh. Kasi 'di ba, ano na lang 'yan, para kang zombie, para kang tulala lagi pag nagdodroga ka. So, Oo, kasi nangingiwi ka na kasi nga wala nang Nangingiwi. vitamins and nutrients yung katawan mo. Kaya totoo yan talaga. Papangit talaga yung mga addict, pangit talaga sila. Thank you, ma'am. Magaling. Ang galing ng tanong ni Banatbay sa last question niya, no? Kung pangit ba talaga ang mga addict? Sang-ayon ba siya kay Tore? Oo nga naman, sabi ni Banatbay. Paano yan? Ang daming pangit doon sa Malacanang. Wasak talaga sila doon. No? Okay, narinig nyo lahat ha. Mag-comment, mag-react sa mga ating pinag-usapan at ayan. Libre lang yan ng mag-comment. Yung argumento ninyo ay dyan. Tayo, usap-usap tayo dyan ha. Yes. Ito may nabasa ako. Parang nag-post ata si Ma'am Rowena Guanzon, no? Nakakagalit daw at nakakasuka daw ang nakawan sa flood control. Sabi ni Valeriano. Yan. Ewan ko kung kapanig ata to ni Tamba. Tama? Oh. Mukha bang nagagalit at nasusuka yan? Kasi parang nagbabasa lang eh. Nakakagalit at nakakasuka ang revelasyon kaugnay sa kontrobersyal na flood control project sa privilege speech ni Senator Ping Lacson. Kung ito man ay totoo, ito ang hinayag ni House Public Order Chairman at Manila Representative Rolando Valeriano. Sinabi ni Valeriano na nakakagalit ang sistema ng korupsyon, etc. Ewan. Para lang hindi madamay, syempre magsasalita. Kunwari, halimbawa ako, magnanakaw ako. Hoy, may mga magnanakaw. Oo, tama. Dapat yung mga magnanakaw, kakambal ng sinungaling. Yun lang, sariling opinion lang po natin lahat po ng naririnig nyo rito mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Kuya De. Oh my God, we're back again.